Magandang pagdating sa ating malalalimang talakayan dito sa Japan's Crossroads. Sa unang yugtong ito, mahalaga sigurong mailatag natin yung pundasyon, no? Para sa buong serye. Tatalakayin natin ngayon yung dalawang krisis na parang kambal sila na humubog sa modernong Japan. Ito yung matagal nang hindi makausad na ekonomiya nila. At yung isa pa, yung demografikong pagbabago na grabe wala pang katulad yung pagliit ng kanilang populasyon. So ang mission natin ngayon ay para masuri mo kasama naming siyempre yung mga ugat at ano ba, pangunahing mukha nitong tinatawag na lost decades ng Japan. At kasabay nito, hihimayin din natin yung dalawang malaking puwersang demografiko. Sila yung dahilan kung bakit lumiit ang populasyon at siyempre pati yung lakas paggawa. Okay, umpisahan na nating himayin to. Simulan siguro natin sa ekonomiya. Yung terminong lost decades, parang ang bigat pakinggan, no? Ina ng ekonomiya nila pagkatapos pumutok yung tinatawag na asset bubble ng Japan noong 1990. Ano nga ba itong asset bubble na to? Para lang sa mga hindi pamilyar, ano ba to? Magandang punto yan. Kasi yung asset bubble, bale ito yung sobrang paglubo tapos biglang pagbagsak ng presyo ng mga ari-arian. Lalo na yung lupa at saka stocks nung mga huling bahagi ng 1980s hanggang early 1990s. Nung pumutok yan, doon talaga nagsimula yung tinatawag nating lost decades. At tama ka, hindi to basta panandali ang pagbagsak lang. Based sa mga sources natin, ito ay isang persistent stagnation. Ibig sabihin, parang matigas na hindi pag-usad ng ekonomiya na tumagal talaga ng mga dekada. At sa simula, ayon sa ilang analysis, parang pinalala pa ito ng mga naging hakbang o pulisiya ng gobyerno na hindi raw naging epektibo sa pagtugon dun sa pumutok na bubble at saka dun sa naging maluwag na monetary policy noon. Persistent stagnation, parang natigil talaga sa putik yung ekonomiya nila. Ano yung mga naging itsura o yung mga katangian nitong mahabang panahon na to? Ano yung mga naramdaman mismo sa bansa? Maraming palatandaan. Nakita natin yung mataas na antas ng unemployment o kawalan ng trabaho na medyo hindi yun pangkaraniwan sa Japan noon, no? Tapos, nandyan din yung isang medyo kakaibang phenomenon, yung tinatawag na deflation. Teka, yung deflation, sa unang dinig kasi parang ang ganda pakinggan, di ba? Kasi bumababa yung presyo ng bilihin. Pero paano to nakasama sa ekonomiya ng Japan? Akala ko ba maganda yun? Oo, yun nga yung akala ng marami. Pero ang naging epekto kasi niyan, dahil ine-expect ng mga tao na patuloy pang bababa yung presyo, pinagpapaliban nila yung paggastos. Parang naghihintay sila, di ba, na baka mas mura pa bukas. Gets ko. So hindi umiikot yung pera? Exactly. Dahil doon, lalong bumabagal yung ekonomiya. Tapos, kasabay nun, bumababa rin yung sahod ng mga manggagawa. Ang isa pang malaking katangian nito ay yung pagkabigo ng mga financial markets na makabawi ng matagal. Kahit yung naging malaking programa na, yung tinawag na Abenomics, ito yung parang malawakang attempt nilang pasiglahin ulit ang ekonomiya gamit yung fiscal stimulus, monetary easing at structural reforms, kahit yun, nahirapan talagang abutin yung target nilang 2% na paglago sa labor productivity kada taon. Malinaw nga na parang may kumunoy na humila pabaga sa ekonomiya. Pero teka, may kasabay pa itong isa pang malaking hamon, di ba? Na baka mas pangmatagalan pa yung epekto nito, yung mismong bilang ng tao sa Japan. Dito na tayo papasok sa usaping demografiya. Paano nagsimula itong pagbagsak na to? Well, dalawa yung pangunahing puwersa rito. Para silang magkasalungat pero sabay nangyayari. Una, yung sobrang tindi. Yung drastikong pagbaba ng birth rate o bilang ng ipinapanganak. Merong sukatan dyan, yung total fertility rate o TFR. Ito yung average na bilang ng anak na inaasahang magkakaroon ng isang babae sa buong buhay niya. Grabe, bumagsak to ng todo. Isipin mo mula sa halos 4 na anak kada babae noong 1950s, bumabato sa mga 2 lang, tapos nagsimulang bumagsak ulit mula noong early 1980s. Umabot pa nga to sa historic low na 1.26 ilang taon lang ang nakalipas. At ang pinakahuling datos, mas mababa pa. Nasa 1.2 na lang daw noong 2023. At tinatayang nasa 1.15 na lang ngayong 2024.
Napakalayo nito dun sa target ng gobyerno na 1.8 na yun daw yung kailangan para at least mapanatili man lang yung kasalukuyang populasyon. Grabe, mula 4 pababa sa halos 1 na lang, parang hindi ka panipaniwala yung bilis ng pagbaba nun. Ano naman yung pangalawang puwersa na sabi mong kasabay nito? Ito yung parang kabaliktaran. Kasabay nung pagbaba ng pinapanganak, tumaas naman ng husto yung life expectancy o yung inaasahang haba ng buhay ng mga Hapon. Sila nga yung isa sa may pinakamahabang buhay sa buong mundo eh. Halimbawa, yung mga lalaki, ng average life expectancy lang noon ay mga 63.6 years noong 1955, ngayon umaabot na sa 81.1 years nitong 2024. Ganon din sa mga babae, mas mataas pa nga. Wow! So, kakaunti yung bagong Hapon na dumarating, pero yung mga nandiyan na, mas tumatagal pa yung buhay. Talagang nababaliktad yung pyramid ng populasyon nila, no? Pero ano kaya yung mga dahilan sa likod nitong sobrang babang fertility rate? Bakit parang ayaw na o hirap na magkaroon ng anak yung mga Hapon ngayon? Naku, napakakomplikado niyan at maraming factors na magkakaugnay. Pero isa sa laging lumalabas sa mga pag-aaral ay yung mataas na gastos sa pagpapalaki ng anak, lalo na sa edukasyon. Particular dito yung gastos sa juku-juko, yung mga parang after-school tutoring center na halos obligado na para makapasok sa magagandang eskwelahan. Grabe yung pressure at gastos dyan. Yung mga parang review center pero mas maaga pa at mas intense? Talagang investment yun, no? Sigurado malaking pressure yan sa mga magulang, pati sa mga nagbabalak palang magkapamilya. Oh, malaking pressure talaga yun. Tapos bukod dyan, malaking factor din yung financial insecurity. Yung pakiramdam ng mga kabataan na parang hindi sila financially stable. May isang survey nga, 42% sa kanila ang nagsabi na kailangan daw munang maging financially comfortable bago magpakasal. At importante to kasi sa Japan, karaniwan 98% ng mga bata ipinapanganak sa loob ng kasal. May 10% din na nagsabi na nahihirapan silang humanap ng maayos at abot kayang tirahan. May kinalaman din kaya dito yung kalagayan nila sa trabaho? Kasi nabanggit mo yung stagnation kanina. Malaki ang koneksyon niyan. Yung kawalan ng katiyakan sa trabaho, yung pagdami ng tinatawag na irregular jobs o yung mga non-permanent positions na mas mababa yung sahod at benepisyo, at syempre, yung kilala nating napakahabang oras sa trabaho sa Japan, lahat yan may epekto. Nababawasan yung oras at enerhiya para sa personal na buhay, kasama na dyan yung paghahanap ng partner o pagburo ng pamilya. At hindi lang to puro practical na dahilan ha, mukhang may nagbabago na rin sa mga priorities o yung tinitingnang mahalaga sa buhay ng mga tao. Ito ba yung sinasabi sa ilang sources na parang nag-iiba na yung mga personal na layunin? Na hindi na automatic na pamilya at anak yung nasa sentro ng buhay? O nga no, parang ganun nga. Para sa ilan, mas nagiging focus na yung career, yung pagangat sa trabaho, yung pagkakaroon ng sariling yaman, o yung tinatawag na self-realization, yung pagtuklas at pagpapahalaga sa sarili. Pero ang interesting din, kahit may ganitong trend, may survey pa rin noong 2021 na nagsabi, mahigit 80% pa rin daw ng mga binatang Hapon ang nagsasabi na may plano pa rin silang mag-asawa balang araw. So parang may pagnanais pa rin, pero ang daming hadlang. Oo nga, no? Parang may disconnect sa pagitan nung gusto at nung realidad na kinakaharap nila. Ano pa yung ibang mga isyong panlipunan na parang nakakaambag dito? Nariyan din yung issue ng childcare. Kahit na nagdagdag na ang gobyerno ng maraming pasilidad, may mga nagsasabi pa rin kulang pa rin. O hindi accessible sa lahat. Kulang din daw yung tulong sa loob ng bahay, yung mga tulad ng kasambahay o yaya, na sa ibang developed countries madalas siyang ginagampanan ng mga imigrante. Pero dahil sa mahigpit na polisiya sa imigrasyon ng Japan, limitado yung ganitong klaseng suporta. Isa pang factor ay yung napakababang bilang ng mga tatay na gumagamit ng kanilang parental leave kahit na may batas na nagpapahintulot nito. May cultural aspect din siguro to. At sa usapan sa lipunan, yung dating pressure na mag-anak parang tinitignan na ngayon ng iba bilang medyo reactionary o makaluma. May mga sisihan pa nga minsan, di ba, na kesyo kasalanan daw ng mga kababaihan na mas pinipili ang karir.
Grabe! Ang dami palang layers ng problema, no? Ngayon, kung pagsasamahin natin tong dalawang malaking puwersa, yung pababang birth rate at yung pahabang life expectancy, ano yung pinakadirektang resulta nito sa lipunan ng Japan? Yung pinakanakikitang epekto? Ang resulta ay isang perfect storm talaga sa demografiya. Isang lipunang sobrang bilis tumanda, rapidly aging society, at kasabay nito, isang workforce o lakas paggawa na patuloy na lumiliit, shrinking workforce. Sa katunayan, ang Japan ang may pinakamataas na porsyento ng matatanda, yung mga edad 65 pataas sa buong mundo. Noong 2021, nasa 28.9% sila ng populasyon. At ang projection, aabot daw to sa 38.4% pagdating ng 2065. Ibig sabihin yan, halos 4 sa bawat 10 tao sa Japan ay magiging senior citizen na. Nakakalula isipin yun. Halos kalahati na ng populasyon, seniors. Ano naman ang nangyayari sa kabilang dulo? Yung mga nasa edad na para magtrabaho, sila ba yung working age? Yun nga ang kasunod na problema. Yung populasyon na nasa working age, yung karaniwang tinitignan natin na 15 to 64 years old, umabot na sa pinakamataas nitong bilang noong 1995 pa. Matagal na yon. Simula noon, pababa na yun ng pababa. Mula sa halos 70% ng kabuuang populasyon noong early 90s, bumagsak na ito sa 59% nitong mga nakaraang taon. Ito na yung pinakamababa sa G7, yung grupo ng pinakamalalaking industrial economies. At ano yung pinakamalaking epekto nitong paliit na workforce? Yung pinakadirektang epekto ay yung malawak ang labor shortages. Kakulangan sa manggagawa sa napakaraming sektor, mula sa healthcare, construction, hanggang sa services. Ramdam na ramdam nila yan. May isang pagtaya nga na aabot daw sa 6.4 milyong manggagawa ang magiging kakulangan pagdating ng 2030. Isipin mo yung laki niyan. 6.4 milyon, grabe! Parang bawat industriya siguro talagang ramdam na yan. Bukod sa epekto sa mga kumpanya at sa ekonomiya, ano pa yung ibang malaking implikasyon nitong sabay na pagtanda at pagliit ng populasyon? Nako, malaki ang pressure sa mga social systems nila. Unang-una, yung pension system. Dahil mas marami nang tumatanggap ng pensyon kumpara sa mga aktibong nag-aambag dito, nagiging unsustainable yon. Hindi na kaya ng sistema sa katagalan. Pangalawa, tumataas din ng husto yung gastos sa healthcare. Natural lang, di ba? Mas maraming matatanda, mas maraming nangangailangan ng serbisyong medikal at pangmatagalang pangangalaga. At may isa pang nakakabahala talagang projection na lumabas sa ilang pag-aaral. Dahil sa sobrang dami ng matatanda, pagdating daw ng 2030, posibleng isa sa bawat 14 hanggang 16 na tao sa Japan ay may demensya. Nangangailangan to ng malawakang paghahanda at pagbabago talaga sa infrastructure ng lipunan nila para matugunan yung ganitong pangangailangan. Talagang malinaw na hindi mo mapaghihiwalay itong dalawang krisis ang ekonomiya at demografiya. Sila nga yung kambal na suliranin na binanggit natin sa simula. Paano sila eksaktong nag-ugnayan o nagpalala pa sa isa't isa doon sa mga nakaraang dekada? May interaction ba sila? Magandang tanong yan para makita natin yung interaction. Halimbawa, yung deflation na naranasan nila noong lost decades, lalo yung nagpahirap sa pension system. Bakit kamo? Kasi sa deflation, di ba bumababa ang presyo at sahod, pero napakahirap ibaba yung nominal na halaga ng pensyon na natatanggap na ng mga retirado. Malaking grupo sila ng botante. So hindi politically popular na galawin yon. Ang resulta, lumalaki yung tunay na halaga ng binabayad na pensyon kumpara sa kinikita ng ekonomiya. Tapos, kasama nito, yung mismong pagtanda ng populasyon at pagliit ng workforce, yun naman yung nagpapalala sa labor shortage, na siya namang pumipigil sa mas mabilis na pagbangon ng ekonomiya. Nagiging cycle siya, alam mo yun? Oo nga no, parang isang masalimut na web na sila ang nagpapahirap sa isa't isa. Pero, teka, sa gitna ng lahat ng ito, meron ba kahit anong hindi inaasahang positibong epekto o baka blessing in disguise na lumitaw mula sa mga krisis na to? Meron ba? May mga analyst na nagsasabi na meron naman kahit papaano. Yung mismong matinding kakulangan sa manggagawa, parang paradoxically, yun yung nagtutulak para tumaas ang sahod.
Lalo na para sa mga kabataan at skilled workers kasi kailangan silang akitin at panatilihin ng mga kumpanya. Nagreresulta rin daw ito sa mas mataas na labor mobility, yung mas malayang paglipat-lipat ng mga manggagawa sa mga trabaho o kumpanyang mas maganda ang offer. May teorya pa nga na dahil dito, maaring napipilit ang lumipat ang mga manggagawa mula sa mga kumpanyang hindi masyadong produktibo patungo sa mga mas produktibong kumpanya, na sa huli pwedeng makatulong sa pangkalahatang efficiency ng ekonomiya. Interesting. So parang nagkakaroon ng pressure para mag-level up yung mga kumpanya para lang makuha ng tao. May iba pa bang sinasabing positibo? Oo. At marahil ito yung mas pangmatagalan. Yung mga hamong ito sa demografiya, partikular yung labor shortage, yun ang isa sa mga pangunahing nagtutulak sa Japan na maging leader sa pag-develop at paggamit ng mga teknolohiya para sa automation at worker augmentation. Kasi nga, kulang sa tao, napipilitan silang mag-innovate, humanap ng mga paraan para mapalitan ng makina ang ilang trabaho o mapahusay yung kakayahan ng natitirang manggagawa gamit ang teknolohiya. Robotics, AI, mga ganyan. Nagiging isang malaking technological opportunity ito na parang isinilang mula sa isang krisis. Ito yung sinasabi nating pilit na pag-upgrade ng ekonomiya nila. So, ngayon na nailakad nating itindanawang malalaking puwersa, anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na sumusubaybay? Linawin lang natin yung napag-usapan natin, no? Nasuri natin yung kambal na krisis na bumababag sa Japan. Una, yung matagal na paghina ng ekonomiya, yung lost decades, na nagsimula pa noong 1990 pagkatapos pumutok yung asset bubble. Ikalawa at marahil mas fundamental pa, yung demograpikong pagbagsak. Ito yung dulot ng kombinasyon ng napakababang birth rate at napakataas na life expectancy. Ang direktang resulta, isang lipunang mabilis na tumatanda at isang lakas paggawa na hindi mapigilan ng pagliit. Tama. Ang pag-unawa sa dalawang pundasyong ito, yung ekonomiya at yung demografiya, yun talaga yung susi para maintindihan natin yung mga kasalukuyang hamon at yung mga posibleng landas na tatahakin ng Japan. Ito yung magbibigay ng konteksto sa mga susunod nating pag-uusapan sa mga darating na modules, lalo na kung paano nito direktang naaapektuhan ang buhay ng mga pangkaraniwang tao. Sa trabaho nila, sa usapin ng pagtanggap ng mga dayuhan o imigrante at maging sa mga nabubuong hidwaan tungkol sa kanilang pambansang pagkakakilanlan. Mahalaga ring maunawaan mo bilang tagapakinig itong pinag-ugatan ng lahat. Kaya siguro, magandang validation exercise para sa iyo. Can you perhaps explain back the two primary demographic forces we discussed and their combined impact on the working age population? Yan ang challenge natin for this session. At bilang pangwakas na palaisipan na iwan namin sa iyo, bago tayo magtapos sa module na ito, isipin mo to, nung nagsimula yung pagtanda ng Japan, halos nag-iisa siya sa ganitong sitwasyon lalo na sa Asia. Marami pang bansa noon ang nasa kasagsagan ng kanilang demographic dividend. Yun yung biyaya sa ekonomiya pag marami kang batang manggagawa kumpara sa mga dependents. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Marami ng ibang malalaking ekonomiya tulad ng China, South Korea, pati na yung Germany sa Europa, ang sabay-sabay nang tumatanda, kasama ang Japan. Ano kaya ang magiging epekto nitong parang synchronized aging ng maraming bansa sa takbo ng pandaydigang ekonomiya? At paano nito mababago yung posisyon o papel ng Japan sa mundo ngayong hindi na siya parang exceptional o nag-iisa sa hamong ito? Isang bagay na pwede mong pag-isipan. Sa susunod nating pagtatalakay, sisiyasatin natin kung paano tumatagos itong mga malalaking krisis na ito sa pang-araw-araw na buhay at sa mismong struktura ng lipunan sa Japan. Titignan natin yung mga pagbabago sa merkado ng paggagawa, yung mahirap at mainit na usapin ng imigrasyon, at yung mga tensyon sa politika na may kinalaman sa kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging Hapon sa panahong ito. Hanggang sa muli. Magandang pagbabalik sa atin masusing pagtalakay. Nung huli, pinag-usapan natin yung mga, kumbaga, pinakaugat ng krisis sa ekonomiya at demografiya ng Japan. Oo, yung mga foundational issues. Tama. Ngayon naman, sisid tayo sa epekto nito sa mga tao mismo. Yung mga hidwaan sa trabaho, yung mainit na usapin sa imigrasyon, pati na rin yung parang laban para sa identity ng Japan. So, himayin natin to. Sige.
At yung tanong na gagabay sa atin, para rin sa'yo na nakikinig paano ba talaga sinasalamin nitong mga debate ngayon sa trabaho, sa dayuhan, sa national identity, yung mga mas malalim na hamon sa ekonomiya at pagtanda ng populasyon ng Japan? Eksakto. Tatlong area yan na titignan natin. Una, yung hati sa sistema ng trabaho. Pangalawa, yung issue ng mga dayuhan. At pangatlo, yung banggaan sa politika tungkol sa pagkakakilanlan nila. Okay, simulan natin. Sige, umpisahan natin sa una. Itong labor market dualism. Parang ang dating nito, may dalawang klase ng manggagawa sa Japan, ano? Ano ba talaga to at anong tama nito sa mga tao? Oo, ganyan nga. Parang dalawang mundo. Sa isang side, andyan yung mga regular na empleyado. Sila yung, alam mo na, stable. Maganda sweldo, kumpleto benepisyo, health, pension, bonus, may career path. Yun yung classic image ng Japanese worker dati, yung lifetime employment, kahit pa nagbabago na rin yun. Yung parang secured na secured. Oo. Tapos, sa kabilang banda, andyan yung palaki ng palaking grupo ng non-regular workers. Ito yung mga part-timers, contractuals, temporary, dispatched workers. Ang problema, madalas, mas mababa sahod nila. Minsan, grabe, kalahati lang ng sa regular para sa parehong trabaho. Talaga? Talahatit? To basta kontrata, may tunay na epekto sa buhay nila lalo sa kita. Tumpak na tumpak. Ang direktang resulta niyan mataas na wage inequality, hindi pantay-pantay ang sahod. At habang dumarami yung napupunta sa non-regular work, naku, halos 40% na yata sila ng workforce ngayon. 40%. Ang laki nun. Oo, malaki talaga. So lumalaki rin yung agwat ng mayaman at mahirap. Mas nagiging mahirap para sa mga non-regular na, alam mo yon, umangat, mag-ipon, maging stable. At dito, nagiging mas partikular yung usapan kasi hindi pantay ang tama nito sa lahat. Sabi sa sources natin, apektado raw lalo yung mga babae, lalo na yung may asawa. Bakit kaya ganon? Oo, kitang-kita yan sa data. Mas mataas talaga ang porsyento ng married women sa non-regular jobs kumpara sa mga lalaki o kahit sa single women. Malaking factor dyan yung hirap makabalik sa regular work pagkatapos halimbawa mga anak o mag-alaga ng bata. Yung career break? Oo. Pagbalik nila, madalas ang available na lang part-time o contractual. Ito yung isa sa mga major contributors sa gender wage gap nila. Actually, nung 2021, isa pa rin yung Japan sa may pinakamalaking gender wage gap sa mga OECD countries. Yun yung grupo ng mayayamang bansa. Kahit tumataas na yung participation ng women sa workforce, sabi 78% na raw for 1564 by 2025? Yun nga ang medyo frustrating, no? Tumataas nga yung bilang nila sa trabaho, which is good. Nalagpasan na nila yung OECD average. Pero yung agwat sa sahod, hindi sumusunod, mabagal umusad. At itong gap na to, hindi lang fairness issue yan Malaking preno yan sa ekonomiya nila kasi hindi mo na ma-maximize yung potential ng kalahati ng population mo, lalo na ngayong kulang na kulam sila sa tao. Oo nga naman, nabanggit mo yung kulang sa tao na konektado naman sa pagtanda ng populasyon. Paano to nakakaapekto sa sistema ng pasahod at trabaho? Dito nagiging interesting yung pagkakabuhol-buhol. Kasi yung traditional system nila, 'di ba, seniority-based yung sahod. Habang tumatagal ka, tumataas sweldo mo. Yung loyalty rewards parang ganun. Parang ganon. Pero nagiging issue to kapag yung sahod ng mas matatandang workers, parang mas mataas na kesa sa actual productivity nila. Nagiging mahal sila para sa kumpanya. Kaya nagkaroon ng mandatory retirement dati, usually 60. Pero ngayon, parang pinipilit silang i-extend pa. Yun ang paradox. Dahil nga sa tindi ng labor shortage ngayon, kailangan sila ng mga kumpanya. Napipilitan silang humanap ng paraan para manatili yung mga senior workers kahit past retirement age na. May batas mga na kailangan silang i-offer ng work hanggang 65 kung gusto ng employee. Kaya nakikita mo, tumataas yung labor force participation ng seniors, pati na rin ng women. Kailangan Mukhang pati yung ugali ng workers nagbabago. Dati parang tabu yung lipat-lipat ng trabaho sa Japan. Pero ngayon, may labor mobility na raw.
O mas nagiging common na yan lalo sa younger generations. Dati kasi, pag regular employee ka, expect na for life yun. Ngayon, dahil sa competition for talent at tumataas na sahod dahil sa shortage, mas open na sila lumipat for better opportunities. Nagkakaroon ng kompetisyon sa sahod. Oo, yun nga. Halimbawa, yung Rengo, yung malaking labor federation, humihirit na naman ng 5% o higit pang taas sahod para sa 2025, parang yung nakuha nila noong 2024. Itong pressure for higher wages at yung mobility, may potential yan kung lilipat yung mga tao from low productivity firms to high productivity ones. Baka makatulong sa overall economy. Posible, yan yung isang theory, pwedeng makatulong i-offset yung epekto ng population decline sa growth. Pero hindi yan otomatika. Kailangan pa rin ng mas malalim na reforms sa mga kumpanya mismo, tsaka policies para tumaas talaga yung productivity. Hindi sapat na lipat lang ng lipat. Malinaw. Okay, so dito na siguro tayo pwedeng tumalon sa pangalawang topic na connected pa rin dito sa kakulangan sa tao, yung mga dayuhang manggagawa. Ito yung parang malaking contradiction, di ba? Oo, talagang contradiction. Kasi sa isang banda, klaro yung need. Tumatanda na, lumiliit pa populasyon nila. May mga projections na by 2045, baka mabawasan ng 15% yung working age population nila kung yung current trend lang ng immigration ang masusunod. Grabe yung impact niyan sa ekonomiya, tsaka sa social security. So, logical lang, kailangan yan ng tao from other countries. Pero sa kabilang banda, para ang bigat ng loob nila sa pagtanggap ng maramihang imigrante, may resistance. Historically, oo, medyo kilala sila sa pagiging sarado sa large-scale immigration. Sa data nga, 'di ba, mga 2.4% lang yung foreign-born population nila noong 2021. Napakaliit kumpara sa OECD average na almost 14%. Ang layo. Malayo talaga. Pero eto na nga, dahil sa pangangailangan, mabilis ang pagbabago. Yung bilang ng foreign residents nila, lampas 3 milyon na noong 2023. Halos doble yan kumpara noong 2012 na mga 2 milyon lang. Ang bilis ng akyat. At ano yung main driver niyan? Ekonomiya lang ba talaga? Primarily, yes. Ekonomiya talaga. Maraming sektor, critical na yung dependence nila sa foreign workers. Manufacturing, services, resto, hotels, retail, construction, na laging kulang, at lalo na yung caregiving para sa dumaraming matatanda. Para ma-meet yung demand, gumawa sila ng iba't ibang programa. Yun yung nabanggit sa sources, yung TITP, Technical Intern Training Program. Pero parang ang daming issue dyan eh. Oo, yung TIPTP matagal na yan, since 1993 pa. Ang official goal daw, skills transfer. Pero sa totoo lang, umani yan ng batikos. Maraming reports ng exploitation, mababang sahod, mahabang oras, pati yung bawal lumipat ng kumpanya yung mga intern. Kawawa naman. Sobra. Kaya dahil dyan, pinalitan na yan officially nitong June 2024 lang. Ang tawag sa bago, Training and Employment System or TES. Ang promise, mas focus daw sa skills development tsaka sa rights protection. Pwede na raw lumipat ng trabaho after 1 year basta same industry. May improvement sana? Bukod dyan, meron pa bang iba para diretsyong matugunan yung shortage? Meron, at ito yung malaking pagbabago talaga. Yung Specified Skilled Worker or SSW system inintroduce to noong 2019. Ito, mas direct response sa labor shortage. Binuksan ito yung pinto para sa mga mid-skilled workers na may alam na sa Nihongo at may skills sa specific industries na kulang talaga. Anong mga industriya yun? Sa ngayon, 12 sectors na. Kasama dyan yung nursing care, food service, construction, building cleaning, agriculture, marami pa. May dalawang type yan eh. Type 1, hanggang 5 years lang, bawal isama pamilya. Type 2, para sa mas high-skilled sa ilang sectors like construction tsaka shipbuilding, pwede na magstay longer, possibly permanent, tsaka pwede na isama pamilya. May pathway na pala kahit papano. Meron na, pero marami pa ring nananawagan na palawakin pa yung Type 2 at gawing mas klaro yung path to permanent residency para sa mas marami. Okay, so klaro yung economic need,
Pero di lang naman yan ang usapan. Nandyan din yung social side, yung culture. Nabanggit kanina yung Japanese first sentiment. Paano to lumalabas? Dito nagiging komplikado. May mga grupo kasi sa Japan na apprehensive sila sa epekto ng pagdami ng dayuhan sa culture nila, sa social order. Itong feeling na to minsan sinasakyan ng ilang politiko. Tulad ng? Halimbawa, yung bagong populist party, Sanseito, na nanalo ng pwesto noong 2022, part ng platform nila yung pag-voice ng concerns about immigration. Tapos, pinapalala pa minsan ng mga kumakalat sa social media yung mga kwento about crime daw ng mga dayuhan. Kahit hindi totoo. Kahit na yung official police stats, mas mababa pa nga crime rate ng foreign residents kesa sa mga Hapon mismo. May nabanggit pa nga ang example sa sources natin, si Ono, isang ordinaryong Hapon. Sabi niya, okay naman daw katrabaho niyang dayuhan pero pag nakakakita siya ng grupo nila sa labas, parang may takot pa rin siya or pagkailang. Which makes you wonder. Saan galing yun? Bakit may ganong feeling? Maraming factors siguro. Una, yung historical context, yung idea ng monoethnic society nila, kahit hindi naman talaga totoo yun historically, pero nakalikha yun ng us versus them mentality. Pangalawa, may mga past experiences din, di ba? Yung nangyari sa mga Nikkei-jin, yung mga Japanese descendants from South America na inimbita nila noong 1990s. Tapos nung nag-crisis noong 2008-2009, tinanggal sila tapos parang pinauwi na lang. Masakit yun. Oo, parang ginamit lang. Parang ganon. Pangatlo, yung mga totoong challenges sa integration. Hirap sa wika, kultura, diskriminasyon sa housing o trabaho, tsaka yung reality na para sa maraming visa types, ang hirap o imposible maging permanent resident o dalhin yung pamilya. Maliban na lang kung highly skilled ka or nasa SSW Type 2. Pero kahit may mga ganitong hamon, may positive steps ba na ginagawa? Meron naman, lalo na sa local level, may mga syudad na mas progressive. Like Kawasaki City, may Representative Assembly for Foreign Residents sila since 96 pa. Platform yon para makapagbigay ng input yung mga dayuhan sa local policies. Meron ding Council of Municipalities with Large Migrant Populations, CMLMP, na naglo-lobby sa national government for reforms. Sila yung tumulong para mapalitan yung lumang alien registration system. Yung parang mas integrated na sila sa system ngayon. Oo, noong 2012, isinama na sila sa Basic Resident Registration System kasama na ng mga Hapon. Maliit na hakbang pero step towards equal treatment. So tuloy pa rin yung debate. May studies na nagsasabi na makakatulong ang immigrants sa pension system, sa ekonomiya. Pero may tanong din about sa social cost, di ba? Yung gastos sa integration, edukasyon, at kung ready ba talaga yung lipunan nila. Yun talaga yung core ng tension, yung economic necessity versus yung social and cultural anxieties, whether real or perceived. At dito na, natural lang papasok yung politika at yung pangatlong topic natin, yung national identity. Sige, pasok tayo dyan. Itong huling punto, politika at yung parang struggle sa kung ano ba talaga ang pagiging Hapon ngayon. At madalas, umiikot to sa Article 9 ng Constitution nila. Ano ba tong Article 9 at bakit issue to? Yan yung sikat na pacifist clause ng Japanese Constitution. Ginawa yan after World War II under US occupation. Basically, tinatalikuran ng Japan yung digmaan bilang right ng isang bansa, pati yung paggamit ng force para ayusin ang international disputes. Dahil dyan, yung military nila, yung Self-Defense Forces, SDF, limitado lang yung pwedeng gawin, defense lang talaga. So, ito yung nag-shape sa post-war identity nila as a peaceful nation. Malaking bahagi. Kaya lang may init tong pinag-uusapan kasi may malakas na push para baguhin ito. At sino yung mga main players dito? Sinong gustong magbago, sinong ayaw? Yung matagal nang nagaharing partido, yung Liberal Democratic Party or LDP, kasama yung partner nilang Komeito, matagal na nilang agenda na i-amend yung Article 9. Ang gusto nila, mas malinaw na legal status para sa SDF, palawakin yung role nito para maging mas assertive ang Japan sa security. Ang rason nila, yung changing security environment, China, North Korea.
Gusto nila maging normal na bansa na may normal na militar. Tapos sa kabilang side, Ang main opposition, yung Constitutional Democratic Party of Japan or CDPJ, very strongly opposed sila sa pagbabago. Para sa kanila, yung Article 9 ang pundasyon ng kapayapaan nila. Mas gusto nila yung current approach, diplomacy, alliance with the US, multilateralism. Kinatakutan nila na baka simulato ng pagbabalik ng militarism. at itong laban na to parang mas naging challenging pa para sa LDP lately dahil sa mga nangyari sa kanila. Oo, tama. Mas naging mahirap isulong yung agenda nila. Nagkaroon sila ng malaking political fund scandal, bumabatras ng tao, nagkaroon ng snap election for the lower house noong October 2024. Ang resulta, malaking setback sa LDP Komeito coalition na wala yung majority nila. So wala na silang numero para mag-amend ng constitution. Halos imposible na ngayon. Kasi yung pag-amend ng constitution sa Japan, kailangan ng 2/3 majority sa both houses ng Diet, tapos kailangan pa ng majority vote sa national referendum. Sa ngayon, malayo yun, lalo na't hati rin ang public opinion dito. At hindi lang to laban ng LDP at CDPJ, andyan din yung influence ng mga nationalist groups, yung Uyoku Dantai, na very vocal sa support for military strengthening. Tapos, yung bigat ng history, World War II, US occupation, pati yung sensitive relations sa mga kapitbahay like South Korea and China na laging nagmamasid. Grabe, ang daming layers pala ng issue na to. Hindi lang basta military yung usapan. Eksakto. Kung titignan mo yung bigger picture, etong political battle sa Article 9, salamin to ng mas malalim na identity crisis ng Japan. Sinasalamin nito yung struggle nilang sagutin yung tanong na, sino ba kami ngayon? Paano naming ibabalanse yung pagiging mapayapa namin sa harap ng mga bagong banta? Paano namin harapin yung aging population, yung need for foreign workers, habang pinapanatili yung kultura namin? Yan yung mga tanong sa puso ng mga debateng ito. So, ano ngayon ang takeaway natin dito? Nakita natin yung tatlong malalaking tension na bunga ng mga krisis na tinalakay natin dati. Una, yung inequality sa labor market. Ramdam lalo ng kababaihan. Ikalawa, yung komplikadong issue ng immigration, kailangan pero kinatakutan. At ikatulo, yung political divide sa Article 9 at national identity. At importante mong tandaan na hindi to hiwa-hiwalay. Magkakakonekta lahat yan. Labor, immigration, identity. Mga sintomas yan ng isang lipunang under pressure dahil sa demography at economy. Pinagsasama nito yung labor economics, political science, sociology. Complex talaga. Okay, so matapos nating himayin yung mga problema at tensyon, sa susunod nating pag-uusap, lilipat na tayo. Titingnan natin yung mga posibleng solusyon. Pag-uusapan natin yung mga konkretong policy at tech na ginagawa ng Japan para labanan tong mga hamon na to. Oo, yung mga hakbang nila. Mula sa multi-trillion yen plan para sa birth rate hanggang sa mundo ng automation, robotics, AI. Paano nila ginagamit yun para punan yung kakulangan sa tao? Sounds fascinating. Bilang pangwakas na palisipan para sa'yo, sa harap ng lahat ng ito, labor, migration, identity, anong klaseng lipunan kaya yung hinuhubog ng Japan? Ngayon, sila ba yung magiging leading with followers, yung model para sa ibang aging societies, o baka mas stuck sila sa sarili nilang mga hidwaan at pag-alinlangan? Isang bagay na sulit mong pag-isipan hanggang sa muli. Okay, magandang pagbabalik sa ating paghimay. Natatandaan nyo, napag-usapan na natin yung mga krisis, pati mga tensyon sa lipunan ng Japan, no? Ngayon naman, medyo titingin tayo sa hinaharap. Ano ba yung mga solusyon nila? Titingnan natin tong malaking plano ng gobyerno para sa birth rate, saka kung paano nila ginagamit ang tech para sa labor shortage. So ang misyon natin ngayon, intindihin tong hakbang ni PM Kishida sa birth rate, tapos yung dalawang klase ng tech, automation at augmentation laban sa kakulangan ng tao. Medyo mabigat to Ready ka na ba? Simulan na natin himayin. Unahin natin yung policy.
may malaking announcement ang gobyerno ng Japan sa ilalim ni Prime Minister Kishida. Isang inisyatiba na nagkakahalaga ng, pakinggan mo to, 3.5 trilyong yen. 3.5 trilyong yen. Grabe! Yan daw yung para subukang buhayin ulit yung bumabagsak na birth rate nila. Hindi biro yung halaga na yan, ah. Totoo yan. Naku, napakalaking pera niyan. Parang budget na yung isang maliit na bansa yan eh. At saka, hindi lang yung amount eh. Pati yung sinabi ni Kishida, parang ang bigat. Sinabi niya kasing parang, ngayon o hindi na kailanman. Now or never daw. Ito na raw yung huling pagkakataon sa susunod na 6 hanggang 7 taon para mabago pa yung trend. May target pa nga sila eh, 1.8 na fertility rate. Teka, 1.8? Pero bakit parang biglaan? Ganun ba ka-urgent na talaga para sa kanila? Ano ba yung mga numero sa likod niyan? Bakit huling pagkakataon na raw? Kasi yung mga numero nakaka-alarm na talaga. Tingnan mo yung fertility rate nila nung 2023. Bumagsak sa record low 1.2 na lang per woman. Napakalayo dun sa kailangan para, alam mo na, mapalitan yung populasyon. Tapos, kasabay niyan ang bilis tumanda ng mga tao. Nung 2021, parang halos 29% na ng population nila 65 years old and above. At ang forecast, pagdating daw ng 2065, baka mga 38.4% na yan. Isipin mo yon, halos 4 out of 10 na tao, senior na. Grabe! Halos 40%. Nakakalula. At ano daw yung mga ugat nito, lalo na yung sa mababang birth rate, may sinasabi ba sila? Ang laging lumalabas dyan, yung financial insecurity, lalo na sa mga bata-bata pa. May survey nga, 42% daw sa kanila kailangan muna ng financial comfort, kasiguraduhan sa pera, bago mag-asawa o magkaanak. At maiintindihan mo naman kasi ang mahal daw talaga magpalaki ng bata sa Japan. Nandyan yung education, tapos yung mga JUCO. Ito yung parang mga after-school tutoring o review center na parang requirement na, di ba? Dagdag gastos talaga yon. Oo nga, no? So, mabigat talaga sa bulsa. Pero teka, bago pa itong 3.5 trillion plan na to, may mga ginagawa na sila dati pa, di ba? May mga existing programs na. Meron naman. Oo, may mga nauna ng hakbang. For example, meron na silang monthly allowance na mga 10,000 to 15,000 per child hanggang middle school. Nakapagpatayo rin sila ng grabe ang dami. Magit 850,000 na bagong childcare places between 2013 and 2021. Tapos, since 2019, libre na yung early childhood education, yung para sa 3 to 5 years old. So may mga ginagawa na sila. Kung may mga ganun na palang hakbang, bakit kailangan pa nitong bago at napakalaking plano? At ano yung sinasabi mong barang may catch dito? O yung critical na tanong? Dito na nga pumapasok yung medyo pinagtatalunan. Kasi yung 3.5 trillion na yan, kahit ang laki, hindi pa raw malinaw kung saan eksakto kukunin yung pondo. Ang sabi, aasa daw sa mga spending cuts sa ibang areas, tapos mag-i-issue sila ng tinatawag na children's bonds. Parang special government bonds yan para sa mga programang pambata. Pero yun nga, utang pa rin yun, di ba? Okay. So, hindi pa pala sigurado yung funding source. Parang ipapang-utang pa lang. Bukod pa dun sa pera, may iba pa bang concerns? Meron pa. May mga analysis na nagsasabing baka huli na rin talaga para ma-reverse yung trend. Kasi malalim na yung mga social changes Yung pananaw sa pamilya, sa career, lalo na sa mga babae. Tapos, dito rin pumapasok yung medyo sensitive na issue. May mga kritiko kasing nagsasabi na tong mga pro-natal policies, yung nag-e-encourage mag-anak, parang anti-progressive daw. Kasi ang dating daw para bang sinasabi sa mga babae na unahin ang pag-aanak kaysa sa career nila or personal choice. Parang kontra daw sa women's empowerment. So, hindi lang pera yung issue, pati kultura at values, kumbaga. Nako, ang komplikado pala talaga. So, sunusubugan nilang ayusin yung mismong bilang ng tao gamit ang policy, pero ang daming balakid at tanong. Pero, syempre, kailangan din nilang harapin yung ngayon, yung workforce na kulang na at tumatanda pa.
Dito siguro papasok yung tech, tama? Eksakto. Kasi yung birth rate policy, hindi naman yan magic na bukas okay na agad, diba? Matagal yan. So kailangan ng solusyon para sa ngayon. At dito nga, may dalawang magkaibang approach sa technology na ginagawang Japan. Una, yung tinatawag na automation. Automation. Ito yung madalas nating marinig. Ano yung focus nito sa Japan? Basically, ang automation dito, ang focus niya ay gayahin yung ginagawa ng tao para tuluyang palitan na yung manggagawa sa ilang trabaho. Direktang sagot to sa matinding labor shortage, lalo na sa mga sektor na, alam mo na, physical yung work at hirap na makahanap ng mga papasok na bago. Wow, palitan talaga. Hindi lang tulungan, kundi palitan. Saan natin to nakikita? May mga specific examples ba? Oo. Kitang-kita to sa dalawang major sectors. Una, construction. May malalaking kumpanya like Obayashi Corporation. Nakikipag-partner na sila sa mga tech firms kahit galing pa ng Silicon Valley. Ang ginagawa nila, mga autonomous vehicles, mga self-driving na panghakot at dump truck para sa construction sites. Isipin mo, walang driver. Ginagawa nila to kasi kulang na sa operator, tapos tumatanda pa yung mga existing. May support din to ng gobyerno, yung iConstruction Initiative ng MLIT. Sila yung Ministry for Infrastructure, no? Sinusulong nila yung paggamit ng IT at automation sa construction. Self-driving dump trucks. Parang sa movies lang dati yan, ha? Grabe. Ano yung pangalawang sektor? Agrikultura. Agrikultura. At dito, mas grabe pa yata ang sitwasyon. May stat dito, nakakagulat eh. Noong 2021 daw, yung average age ng full-time farmer sa Japan, 69.5 years old. Tapos noong 2022, 70%, 70% sa kanila, 65 years old or older na. Ha? Seryoso? Halos lahat na pala sila seniors. Paano na yung food production? Sino nang magsasaka? Yun na nga eh. Hirap na silang humanap ng papalit. Kaya dito, todo pasok ang automation. May mga robot tractor na nag-aaraw mag-isa. May mga drone, ginagamit ng Komatsu, Kubota para i-monitor yung mga pananim. At kung ano-ano pang high-tech solutions para mabawasan yung kailangang tao. Kung walang tao, edi makina. Ganon. Okay, malinaw yon. Automation equals replacement dahil sa shortage at aging workforce. Pero sabi mo kanina, dalawa yung landas. Ano yung pangalawa? Yung pangalawa, ang tawag naman ay augmentation. O minsan tinatawag ding intelligence augmentation or IA. Dito, iba yung approach. Hindi goal na palitan yung tao. Ang gusto nito, pahusayin o palakasin yung kakayahan ng mga tao na nandyan pa. Palakasin. Paano yon? Paano naiiba sa automation kung pareho namang gumagamit ng tech? Iba yung focus eh. Sa augmentation, yung technology, parang katulong mo lang para yung isang worker, kahit hindi pa siya ganun ka-skilled, magagawa niya yung trabahong dati pang-eksperto lang. Halimbawa, sa construction ulit. Imbes na totally self-driving truck, baka isang heavy equipment na may AI assist. So yung AI, tinutulungan yung operator na mas precise, mas mabilis, mas safe yung pag-operate. Hindi nawala yung operator, pero mas naging effective siya dahil sa tech. Ah, okay. Gets ko. Parang co-pilot nga yung AI. May iba pa bang examples nito bukod sa construction? Oo, marami pa. Tingnan mo sa healthcare. Isa ring critical sector yan, lalo na sa mga probinsya. May mga serbisyo tulad ng LUCREC, gawa ng MNES, cloud-based medical imaging yan. Ibig sabihin, kahit nasa maliit kang ospital sa probinsya na walang radiologist, pwede mong i-upload yung CT scan, yung MRI, tapos isang specialist sa CT ang titingin remotely. Hindi na palitan yung local staff, pero nadagdagan yung kaya nilang gawin dahil sa remote expert, di ba? Naging posible dahil sa tech. Oo nga no. Malaking tulong yan, lalo na sa mga liblib na lugar. Talaga. Tapos, isa pang example, medyo unique to, sa elder care. Familiar ka ba dun sa robot na si Paro? Yung parang cute na baby seal? O kaya si Telenoid, yung parang minimalist na human figure? Ah, oo. Nakikita na ako ng picture niyan. Parang mga high-tech na stuffed toy. Hindi lang sila basta laruan. Pwede silang i-consider as augmentation tools para sa mga caregiver. Hindi nila pinapalitan yung tao na nag-aalaga, pero tumutulong sila. Pinapakalma nila yung mga matatanda, lalo na yung may demensya. So nababawasan yung stress ng pasyente, mas nagiging manageable para sa caregiver. Pinapalakas nila yung capacity ng caregiver na magbigay ng emotional support. So enhancement ulit, hindi replacement.
Nakakatuwa yung augmentation. Parang mas makatao yung dating, no? At napansin ko lang, parang ang galing ng Japan dito sa dalawang approach na to. Automation, kung kailangan talaga. Augmentation, para palakasin yung natitira, hindi lang sa invention, kundi sa pag-apply talaga sa field. Ama ka dyan. Madalas kasi, pag Japan, iniisip natin agad robots, electronics, yung high-tech invention. Pero yung isang lakas nila na di masyadong napapansin, yung galing nila mag-integrate, mag-deploy, mag-optimize ng tech para maging practical. Yung pagiging metikuloso nila, nagagamit nila dito. At hindi lang to laban ng mga engineers, 'di ba? Parang nagko-connect yung nasa taas, yung policy, at yung nasa baba, yung actual implementation. Eksakto. Ito yung importanteng connection eh. Yung public policy, gaya ng plano ni Kishida, yung mga initiative ng MLIT sa construction, yung R&D support, direktang konektado yan sa mga nagagawa sa engineering, sa computer science, sa AI, sa robotics. Hindi sila separate worlds. Para siyang isang malaking national strategy na may dalawang paa, policy at technology. Parehong sinusubukang sagipin yung future ng Japan. Okay. So, kung ibuod natin to para sa'yo na nakikinig ano yung mga key takeaways, nakita natin yung dalawang malaking direksyon na tinatahak ng Japan ngayon. Una, yung dambuhalang 3.5 trillion yen plan ni Kishida para sa birth rate. Malaki yung pangarap, pero may question mark pa rin sa pondo at kung kakayanin ba yung social changes. At pangalawa, yung dual strategy nila sa tech para sa labor shortage. Nariyan yung automation para diretsong palitan ng workers sa mga critical na sector. At naliyan din yung augmentation para palakasin yung kakayahan ng mga tao na nasa workforce pa gamit ang AI at robots as partners kumbaga. Ito yung mga tools nila para harapin yung demographic at economic challenges. At habang tinitingnan natin tong mga solusyon nila, siguro isang tanong na may iwan sa'yo para pag-isipan, habang ginagamit ng Japan ang trilyon-trilyong yen at high-tech na robots at AI para ayusin tong mga problema, paano kaya nito babaguhin hindi lang yung mga numero sa ekonomiya? Paano nito mahuhubog yung pang-araw-araw na buhay ng mga tao doon? Yung kultura nila, yung relasyon nila sa isa't isa pati sa mga makina na laging andyan. Ano yung magiging feeling ng pagiging tao sa isang society na lalong nagiging automated, high-tech at baka mas monitored pa? Ano kaya yung mga unexpected consequences, mabuti man o masama, nitong pagtahak nila sa ganitong future? Magandang tanong yan. Isang bagay na kailangan nating abangan at pagnilayan habang binubuksan ng Japan ang mga susunod na chapter. Sa susunod nating pagbabalik, para sa ating epilogue, yung pagtatapos na ng ating series sa Japan's Crossroads, titingnan natin yung buong picture. Mula sa krisis, sa tension, hanggang sa mga solusyong ito. At tatanungin natin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng Japanification ng mundo, lalo na sa konteksto mayon? Maraming salamat sa pakikinig mo sa ating paghimay ngayon. Magandang pagbabalik sa ating huling hirit dito sa serye natin tungkol sa Japan. Napag-usapan na natin yung mga krisis, mga tensyon, pati mga solusyon, di ba? Ngayon, parang bubuin na natin lahat. Meron kasing isang salita, madalas nating marinig, pero baka iba na yung bating ngayon, Japanification. So, ang misyon natin ngayon, himayin natin tong dalawang parang magkasalungat na pagtingin dito. Ano ba talaga ang Japanification ngayon? Tapos, paano yung mga nangyari sa politika, yung bago lang, anong epekto nito sa Japan? Gamitin natin yung mga sources mo, yung sa ekonomiya, sa demografiya, pati politika. Sige, umpisahan na natin to. Oo, napaka-timely niyan. Kasi yung Japanification, gamit na gamit niya, pero parang ano nga ba talaga ibig sabihin niyan ngayon? Dati kasi, pag narinig mo yan, parang laging babala, di ba? Warning, yung parang, hala, baka maging Japan din tayo. Pero ngayon, may mga nagsasabi, teka, baka sila pala yung dapat tularan, in a way. Nakakaintriga talaga kung paano yung isang term na parang katumbas na ng pagkabigo, pwedeng mag-evolve yung meaning. Depende sa data, depende sa panahon, di ba? Reinterpretation, kumbaga. Okay, sige. Para malinaw, daanan muna natin yung dati niyang kahulugan, yung mas kilala. Pag sinabing Japanification based sa mga dekada na lumipas, ano yung pumapasok sa isip? Ito yung sa lost decades, tama? Oo, yun yung classic definition, kumbaga.
Yung nanggaling sa, alam mo na, mahabang panahon ng economic struggle nila, simula nung 90s, nung pumutok yung bubble nila. At based doon sa mga sources natin, anong yung mga laman nun? Una, yung chronic economic stagnation. Hindi lang basta mabagal, kundi parang stuck na talaga yung ekonomiya. Tama, pangmatagalan. Tapos, pangalawa, deflation. Pa-explain nga ulit nun, yung simpleng paliwanag. Deflation. Ito yung tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo ng bilihin. Akala mo okay sa umpisa, di ba? Kasi mura bilihin. Pero ang nangyayari, yung mga tao napapaisip, baka mas bababa pa to next month. So hindi sila gagastos ngayon. Pinapaliban nila. Pag walang gastos, walang demand. Mahina yung negosyo. Tapos pati pasahod, mahirap itaas. Cycle siya. Nabanggit yan sa isang source. Okay, gets? So stagnation, deflation. Ano pa yung kasama sa lumang definition? Eksakto. Yung low growth, mababang paglago ng ekonomiya in general. Kahit nung panahon ni Abe, yung Abenomics, di ba? Ang laki ng effort, pero hindi pa rin naabot yung mga target. Tulad ng 2% labor productivity growth. At pangapat, madalas ilink din yan sa political paralysis. Yung parang hirap umusad ng gobyerno. Ang hirap gumawa ng malalaking reforma dahil, alam mo na, politika. Kaya naging cautionary tale siya. Babala para sa ibang mayayamang bansa na, uy, ingat kayo, baka dito rin bagsak nyo. Kwento ng paghina. Eksakto. Yun yung traditional na view. Pero ito na nga yung twist. May bagong analysis. Paano kung tingnan natin ang Japan hindi lang bilang failure, kundi bilang responsa sa isang challenge na wala pang kapareho? Dito papasok yung demography. Ay, interesting yan. Sige, palawakin natin. Ano ba ang sinasabi ng sources tungkol sa demography ng Japan at paano nito binabago yung lens natin sa Japanification? Dito papasok yung pangalawang view na baka ang Japanification ay competent political and economic management. Mahusay na pamamahala considering the circumstances kasi grabe yung demographic shift nila. Tingnan mo yung data. Sila ang may pinakmataas na porsyento ng seniors sa buong mundo, 65 and above. At tataas pa raw yan. Tapos yung fertility rate, bagsak talaga. Record low na 1.2 noong 2023. Baka nga 1.15 na lang daw noong 2024. Grabe! Anong epekto niyan? Lumiit yung working age population nila, yung mga 15 to 64 years old. Nasa 59% na lang daw sila ng population. Pinakamababa siya G7. Pero at the same time, humahaba naman yung buhay ng mga tao doon. Life expectancy, tumataas. Wow! Ang hirap i-imagine nun. Kaunti yung nagtatrabaho tapos dumarami yung kailangan ng suporta, yung mga seniors. Paano nila dinamanage yan? Dito nga yung argumento na baka hindi lang failure yung kwento ng Japan. May sinabi nga sa isang FT film na despite its failures, baka yung experience ng Japan, yun na pala yung itsura ng success sa ganitong sitwasyon. Kasi isipin mo, kahit mabagal ang growth, stable pa rin sila. Mayaman pa rin. May mga ginagawa sila para maka-adapt. Ano yung mga ginagawa nila? Example yung nabanggit sa sources, tinaasan nila yung labor force participation ng mga babae, pati ng mga older workers. Yung mga lampas na sa usual retirement age, pinapatrabaho pa rin. Malaking bagay yun. Pangalawa, technology. Malaki ang investment nila sa automation, sa robotics, sa AI, para mapunan yung kulang na tao. Lalo na sa manufacturing, sa caregiving. May example pa nga dun sa isang source, yung mga robots sa nursing home. Teka, bukod sa tech at sa pag-maximize ng local workforce, immigration, paano yon? Kasi yun ang usual na sagot sa ibang bansa, di ba? Oo, yan ang isang malaking pagbabago sa kanila. Dati medyo sarado sila. Pero ngayon, dahil sa tindi ng labor shortage, napilitan silang magbukas. Ayon sa isang source, umabot daw ng 340,000 yung net foreign workers na pumasok noong 2024. Malapit na yan sa level ng Canada o UK. May mga programa sila like yung TITP at SSW. Although, kailangan din i-acknowledge may mga issues pa rin yan, tulad ng working conditions sa TITP na banggit yun sa ilang reports. Pero yung direksyon malinaw, mas open na sila. So itong mga ginagawa nila, more women and seniors working, technology, tapos mas bukas sa foreign workers, ito yung basehan para sabihing competent management.
kahit hindi na kasing bilis ng dati, yung economic growth. Yun yung pinaka-debate ngayon. Success ba yung ma-maintain mo yung quality of life at social stability kahit mabagal yung GDP growth, lalo na kung ang kalaban mo ay yung demography? O kailangan pa ring sukatin sa lumang paraan? Mahirap sagutin yan. Lalo pa ngayon, dahil sa nangyari sa politika nila recently. Dito na tayo sa third point, political instability. Yung election noong October 2024, anong nangyari doon at bakit big deal to sa usapan ng Japanification? Okay. Noong October 2024, eleksyon para sa lower house nila yung mas powerful na chamber. Ang resulta, yung LDP Komeito Coalition, yung matagal nang may hawak na kapangyarihan, nawalan sila ng majority. Malaking bagay yon. Anong implikasyon pag nawala ng majority? Bakit nagkakaroon ng power vacuum? Simple lang. Pag wala kang majority, ang hirap-hirap magpasa ng batas. Lalo na yung mga mahihirap na desisyon, yung mga reforma, kailangan mong makiusap sa oposisyon, kumuha ng boto dito, doon. Ang tendency, gridlock. Walang mangyari. Hati ang gobyerno. Kaya nagkakaroon ng uncertainty, hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari. Okay, so naging unstable yung political situation. Ano na yun yung mga posibleng epekto nito, specifically sa mga pulisya na kailangan para harapin yung mga challenge na pinag-uusapan natin? Marami. Una, sabi sa mga reports, nanganganib yung mga kailangang economic reforms. Yung mga para sanang palakasin ng productivity, ang growth potential. Mahihirapan itulak yan. Pangalawa, yung plano na constitutional revision, lalo na yung Article 9 tungkol sa military. Mukhang mas lalong mahihirapan umusad yan ngayon. Sobrang divisive niyan eh. Paano naman yung sa immigration policy? Sabi natin, isa yun sa mga response nila sa demography. Maapektuhan ba yon? Pwedeng maapektuhan. Kasi pag kailangan ng LDP ng boto mula sa ibang partido, baka kailangan nilang mag-compromise. Depende kung sino makaka-impluensya. May mga pagkakaiba kasi ng view ang LDP at yung main opposition, yung CDPJ, dito. Tapos may mga lumalakas din daw na smaller parties like Sanseito, na medyo right-wing populist. Baka mas gusto nila ng mas mahigpit na immigration control. So yung trend ng pagbubukas, pwedeng bumagal o mag-iba ng direksyon. Okay, so balik tayo sa dalawang mukha ng Japanification. Yung negative warning versus yung potential model of competent management. Itong political instability ngayon, parang malaking question mark dun sa second view, di ba? Gaano ka-stable yung competent management kung yung mismong political system naging medyo shaky? Eksakto. Yan ang pinaka-critical na tanong ngayon. Kasi yung argumento na model sila ng competent management, medyo mahirap isustain kung yung gobyerno mismo ay hirap gumalaw dahil sa political landscape. Pag nagpatuloy yung gridlock, mas madaling sabihin na, bumabalik lang sila sa dati, sa stagnation, sa paralysis, mas lumalakas yung negative interpretation. Isipin mo yung mga kailangang policy para talaga sa long-term solution sa demografiya, yung mga nabanggit sa sources. Suporta sa pamilya para tumaas ang fertility rate, more childcare, mas mataas na allowance. Tapos yung mga labor market reforms. Alisin yung mandatory retirement age, baguhin yung sahod na base sa seniority kaysa performance. Kailangan yan para maging mas productive ang workforce. Oo, kasama yan. I-reform yung TITP, palawakin yung SSW, bigyan ng clearer path to long-term residency, lahat yan kailangan ng political stability at political will. Mahirap yan kung mahina ang gobyerno o laging iniisip yung next election. Kaya itong nangyayari sa Japan ngayon, sobrang importanteng pag-aaralan ng ibang bansa. Sila yung nauuna eh. South Korea, China, Germany, Italy, lahat sila papunta din dyan sa aging population. Yung experience ng Japan, yung mga nagawa nila, yung mga hindi nila nagawa, at lalo na itong current situation nila na may political uncertainty pa on top of the demographic pressure, critical lessons yan for everyone else. Malinaw nga, nasa crossroads talaga ang Japan na yon. Yung buong journey nila grabe, no? Mula economic miracle, tapos lost decades, tapos ngayon hinaharap yung pagtanda ng population, tapos biglang may political uncertainty pa. Parang live experiment na pinapanood ng buong mundo. Maraming aral talaga, hindi lang para sa kanila, para sa ating lahat na eventually tatanda rin naman ang mga lipunan natin. Okay,
Dito na nagtatapos itong serye natin sa Japan's Crossroads. Sa epilogue na ito, tiningnan natin yung dalawang mukha ng Japanification. Yung luma, kwento ng economic failure, stagnation, paralysis. At yung bago, na baka ito pala yung itsura ng mahusay na pamamahala sa isang demographic crisis na wala pang katulad. Pero gaya ng nakita natin, itong competent management na to sinusubok ngayon dahil sa gumagalaw na political ground. Siguro bilang final thought para sa iyo na nakikinig, based sa lahat ng napag-usapan natin sa buong serya, yung lahat ng anggulo, ekonomiya, lipunan, tech, politika, alin sa dalawang tingin sa Japanification ang mas tumatatak sa'yo? Warning pa rin ba siya? O may nakikita ka ng potential model of resilience, ng adaptasyon, kahit pa mahirap, isang bagay na pwede mong pag-isipan pa habang patuloy nating sinusubaybayan ang kwento ng Japan? Maraming salamat sa pagsama mo sa amin dito sa malalimang pagsusuri na ito. Hanggang sa muli.